halos siraan na ako ng sobra-sobra. Mga paninirang, sige nga po, kung totoo yung mga sinasabi nyo, bakit hindi nyo po ako idemanda na lang? Idemanda nyo na po ako, ipakita nyo yung mga proof na sinasabi nyo kung totoo yan, di ba? Kasi po ako, grabe po yung utang na loob, yung tinatanaw ko sa inyo na utang na loob, sobra po. As in, pati yung respeto ko sa inyo hanggang ngayon tinatanaw ko po yun. Hanggang ngayon tinetreasure ko po yun. Pero para ganituhin nyo po ako, 22 years old lang po ako, ang tatanda nyo na po para sa ganito, di ba? Ayoko po ayoko ipakita, especially sa mga supporters ko na naapektuhan ako, pero grabe na. Grabe na po yung pambabalahura nyo sa akin. Grabe na yung mga sinasabi nyo sa akin. Halos lahat, hindi ko na malunok. Grabe. Tsaka ano po yung sinasabi nyo? Ano yung mga sinasabi mo? Na nagkakalat ako ng kung ano-ano. Sige nga po, may proof ka po ba dyan sa sinasabi mo? Kasi kung puro hearsay lang po yan, hearsay ng mga taong naninira din sa'yo noon, kahit nung hindi ka naman talaga nila masyadong kilala, at noong nagkakagulo ang community natin, tapos grabe yung mga comment nila sa'yo ng puro masasama, tapos ngayon, nagalit sila sa akin, nagsusumbong sila sa'yo na kesyo ganito, ganyan, sige, maniwala po kayo. Pero wag niyo po ako na wala kayong proof. 'Di ba? Masyado niyo po dinadrag down ang pangalan ko, dinadamay niyo pa pati ang school ko. Di gawin niyo po 'yan, idemanda niyo ako. Bakit hanggang ngayon po puro lang kayo diyan live? Puro lang kayo diyan pagbibintang, scammer. Sige nga po kung saan ko kayo banda niloko. At saka yung mga sinasabi mong hinihingian po kita ng pera. Talaga? Sige nga po magpakita ka ng proof na nanghingi ako sa iyo ng pera. 'Di ba? Nung time na pumunta dito yung asawa mo, opo, na-late po talaga ako noon kasi galing po ba ako noon saan? 'Di ba nag-travel kami nila Mami Rosaline, pagod na pagod pa po ako noon. Pero still, kailangan kong pumunta doon kasi kahit sobrang pagod ako, gusto kong pumunta doon kasi nga po darating ang asawa mo, darating si Tito Jerome, yung brother-in-law mo, 'di ba? Kaya kahit pagod ako, okay lang. Pero yung maliit lang ako ng 30 minutes, may service po ba ako? May sasakyan po ba ako? Para pag ura-urada na gusto nyong pumunta ako doon, ay pupunta ako doon? 'Di ba? Ang layo po ng airport dito sa amin. Hindi yan dyan lang sa kabilang baryo. Hindi yan dyan lang sa kabilang barangay. 30 minutes po ang travel. At pagod na pagod po ako noon. May jet lag pa ako dahil galing kami ng Hong Kong. Pero still, pumunta po ako doon para sunduin sila. Ano po yung sinasabi niyo sa akin na nilalandi ko ang asawa niyo at sinasabi ko ng ganyan. Wala po akong sinabi ng ganyan. Kinuwento ko lang kung ano yung mga nangyari kung bakit kayo umalis. Totoo naman po talaga. Pumunta lang po dito ang asawa niyo. Ang dami nang nangyari, ang dami niya nang sinasabi sa inyo na hindi ko nga po alam kung saan yung galit na pinanguhugutan niya. Enough reason na po ba yan para i-hit at mura-murahin ako ng asawa niyo? Yung pagiging late ko, yung lumalabas ako sa gabi, syempre po, anong gagawin ko sa hotel? Na andito po ang pamilya ko, nagtitinda ang mama ko, alangan hindi ko po yan pupuntahan sa pwesto. Nagabi po sila nagtitinda. Diba? And never po ako po umalis ng madaling araw. Alam po yan ang asawa nyo. Kahit ipa-review nyo pa yung CCTV sa hotel, never ako umalis ng madaling araw. Diba? Ano pang mga ginagawa nyong kwento? Ano pang ginagawa ng kwento ng asawa nyo? Yung sa pera kay Jana? Nakakaya naman talaga po yun, diba? Ipagdudukdukan niya yung pera kay Jana. Nasa fast food kami, dalawang matanda sila, dalawa kaming bata. Ayaw tanggapin yung pera ni Jana, pinagdudukdukan niya. Kaya sabi ko, ako na lang po magbibigay. Diba kinontent ko pa po yun, na binigay ko kay Jana yung 2,000. Bakit ko naman po yun pag-iinteresan? Diyos ko, ayaw ko po talaga tong gawin. Ayaw ko kayong ma-stress kasi alam ko yung health condition nyo. Kaya kahit noon, yung nag-live pa kayo, collaboration, hinayaan ko po. Iniyak ko na lang ang lahat, pinagpasa Diyos ang lahat. Kasi alam ko naman ang totoo at alam ko yung mga ginawa ko at hindi ko ginawa. Minahal po kita, tinuring kitang nanay, pero hindi mo naman talaga ako tinuring na anak. Anak lang po yung tawag mo sa akin. Opo, ikaw po ang nagbuo ng Team Merit International. Ikaw po ang nagbuo ng Jamdit, ng Team Merit USA and Canada. Pero lahat ng binuo mo, winasak mo po pag alis mo, 'di ba? Tsaka wag ka po magsasabi na
Wala kang hinikayat na umalis kasi ang dami ko pong proof na mga chinat mo. Na mga founders, mga sponsors, 'di ba? Ang dami mo pong chinat. And hindi na po para mag-explain sa mga nahikayat mo na umalis, na mag-beg ng mag-beg, kasi hindi ko nga po yun ugali. Kung ayaw niyo po sa akin, okay lang po. Kasi unang-una naman po, hindi po ako ang lumapit sa inyo para tulungan niyo ako, nagmakaawa na kunin niyo po ako, tulungan niyo ako, hindi po. Never po ako nagganon. Kaya po ang kusa, kaya tinanaw ko yun na sobrang malaking utang na loob, kasi kusa niyo yun, tinulong sa akin. Kusa niyo akong kinuha, 'di ba? Yung mga pagpa-travel mo po, hindi ko naman yun hiniling po sa'yo. Binigay mo yun as birthday gift sa akin. Yung pagpunta ko sa Iloilo, pupunta naman po talaga ako sa Iloilo eh. Kahit hindi mo ako padalhan kasi para yun sa kapatid ko. 'Di ba? Pero kayo po ang nag-initiate. Na kayo na ang bahala. Eh, hindi nga po eh. Hindi kayo nagsabi sa akin nun. Pinadala nyo na lang kila Kalingap Dan at binigay sa akin. Which is, sobrang grateful naman po ako, 'di ba? Pero pinakisamaan ko po ang pamilya nyo ng maayos. Never po ako ng bastos. Never ako sumagot ng kahit anong mali. Never ko kayong binastos. Alam nyo yan. Kaya sige po, kung sinasabi nyo na manluloko ako, scammer ako, ganito, ganyan, kesyo nanghihingi ako, ganyan, demanda nyo po ako, aantayin ko po kayo. Andito lang po ako sa Pilipinas. Dito pa ang address ko sa Abella. Nakapunta na po dito ang asawa nyo. Papuntahan nyo po ako dito ng pulis. Pasundo nyo po ako. Kasi, di ba, para matapos na kung totoo po yung mga sinasabi nyo. Kasi, lahat ng mga paratang nyo, puro lang hearsay, galing sa ibang tao, galing pa dun sa mga taong binalahura kayo. Tsaka wag nyo po ako idamay sa mga nang balahura sa inyo. Kasi wala po akong sinabi ng kahit isang negative about sa inyo. Kahit sobrang sinaktan nyo ako, binalahuran nyo ako noon, wala kayong narinig sa akin, di ba? Hindi ako nagsalita ng against sa inyo, hindi ako nagkwento ng mga nangyari. 'Di ba? Kasi alam ko naman kung ano yung totoo eh. 'Di ba? Bakit para saan pa para magsasalita ng kesyo ganito, ganyan? 'Di ba? We both know what really happened. So, ikaw po kung talagang may proof ka sa mga sinasabi mo, go ahead po. Hindi po kita pipigilan, hindi ako magbebeg sa lahat diyan ng mga nagsasabi ng kung ano-ano. Sige, maglabas po kayo ng proof. Wala pong problema, harapin ko 'yan lahat. Harapin ko yan lahat. Pati ikaw, Kuya Brooks, ang dami mo pong sinasabing mga negative sa akin. Wala akong ginawang masama sa inyo, Kuya Brooks. Nakisama po ako sa inyo ng maayos. Nirerespeto po kita kasi tatay ka ni Kalingap Dan. At si Kalingap Dan, napakabuting tao niya. Napaka-gentleman ni Kalingap Dan. Kaya never ako nagsalita ng kahit ano sa inyo kasi tinitreasure ko yung mga pinagsamahan noon sa Kalingap. Pero grabe naman na gagamitin nyo akong content, babalahurain nyo ako para may content lang kayo, para lang magka-revenue kayo, na kahit anong gagawin nyo, kahit ikaka-bring down na ng tao, kahit ikaka-yurak na ng pagkatao ng ibang taong wala namang ginagawa sa inyo, go lang. Basta sa revenue, basta sa views, go lang. At dito nagkataon na at si Kuya Brooks ang nabalingan dito, no? At parang kumbaga siya po ay nasumpalpal dito sa live ni Minute kahapon, mga kalingap, na sinasabi dito na bakit daw at parang apo na ni Kuya Brooks itong si Minute, no, mga kalingap, no? So bakit nga ba ito nagawa ni Minute, no? Na bakit naisama at nasali siya dito sa sinasabi natin na kumbaga di ba, ang alam natin na si Kuya Brooks ay isang mabait na tao at ang sa kanya lamang ay ginawa lang naman niya ay yung sa mga nakaraan na kung halimbawa ay sino nga ba at ang issue dito ay doon sa pera, mga kalingap, no? Dahil nga po sa sinasabi dito na ito nga, no, mismo sa dati dito kasi, mga kalingap, ang sabi kasi ni Kuya Brooks kagabi, no, kung ating pansinin mga kalingap, dito sinasabi ni Kuya Brooks na talagang hindi at wala naman kasi siyang hindi naman siya ang alam niya kasi, no, binigyan lang niya yung linaw dito yung dito, mga kalingap, kumbaga di ba, bakit nabalingan si Kuya Brooks dito, no? So ito kasi ay matagal na issue ito, mga kalingap, na dito nga nagkaroon ng kumbaga ay sabi ni Kuya Brooks ay siya nga ay hindi daw at wala sa kanya yung sinasabi dito, no, na dahil nga yung pera na pinag-usapan dito kay Perla, mga kalingap,
ay parang kumbaga ay pinalabas kasi ni Minit na scammer si Perla, no? So, kaya ito ay pinatotohanan ito ni Kuya Brooks, no? Kumbaga ay sinasabi dito mismo ni Kuya Brooks na kumbaga ay yung pera na yun ay kompleto naman, no? So doon sa usaping pera mga kalingap, ang problema lang ngayon kasi dito mga kalingap ay bakit ngayon pa siya lumabas, no? Bakit lumabas pa itong issue na ito, no? Dahil iba yung issue na ito ngayon mga kalingap dahil nga sa issue na ito ngayon ay nagkaroon ng paglihis or pagkaroon ng nag-iiba yung way, no? Yung isip ni Midit na dapat ay doon muna ibaling or kay dito mismo kay Anarita Reyes mga kalingap, no? So ito ay bakit nga ba niya binaling doon mismo kay Kuya Brooks, no? Na sinasabi niya dito mga kalingap, sinasabi niya dito na si Kuya Brooks daw ay for revenue at bakit nga daw siya itinatapik dito mga kalingap, no? So yun nga at wala naman tayo kasi dito pagdating kasi sa mga kalingap, no? Sa isang social media, no? Walang problema dito at ang sa atin lang kasi dito mga kalingap, no? Kung ikaw isang YouTuber ay isang content creator, wala naman ito at may free at may kalayaan tayo dito, may freedom tayo na ilathala isasabihin kung ano man meron ang ating nagiging opinion dito, no? Na atin naman nalaman, no, na mismo dito at talagang ipiniliwanag lang naman dito, no, ni Kuya Brooks, no? Dahil nagsalita na rin si Kuya Brooks dahil 'di ba hindi naman agad-agad or hindi naman porket na ganito lamang ay hindi niya ipaliwanag kung ano ba talaga ang motibo at ano ba ang gusto ni Minit dito, no? Bakit siya ba ay nabalingan or siya ba ay parang kumbaga, 'di ba? Kung ating napansin ay sulpalpal or supalpal ba ang tawag doon kasi kay Mambo Phil Vlogs ay supalpal ito, no? So, yun po, no, nangyari dito ay drumes back na wala naman ito na kumbaga, 'di ba? Ang hamon nga ni Minit ay kung kayo or ako ay nambakil or nang-i-scam ay talagang i-challenge ko sa iyo, hamunin ko kayo na ito ay mangyari or gawa kayo ng or ikasuhan nyo ako, no? Ganun na talagang palaban na si Minit mga kalingap, no? So yun lang, no? At ang side naman ni Kuya Brooks ay sinasabi niya rito at sana, no, manood din tayo, no, kung ano pa ang mga karagdagang sinabi ni Kuya Brooks dito at yung karagdagang paliwanag niya dito na ang alam naman niya na nasa patas at tama naman din ang kanyang sinasabi at yung habol niya dito ay yung sinasabing pera ay hindi naman pala at talagang sinasabi dito na kuha or something like na hindi na ibigay kay Minit mga kalingap, no? So yun, maliwanag ito at sana kung yung iba na hindi pa nakapanood ay manood muna kayo dito, no, kay sa lahat ng mga reactor na talagang ikinunted si Minit mga kalingap. Thank you, God bless at pabuhay po tayo lahat. Bye bye.